Ay mga kapangit, so yun for today's video. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ko alam ba't gano'n nararamdaman ko. Kahapon pa ako ganito siguro pagkagising ko, masama na yung pakiramdam ko. And tapos kahapon buong isang araw sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko maintindihan, tapos sumusuka ako sa sakit ng ulo ko, and kinabukasan na naman ganun pa din. Bali, pangalawang araw na to mga pangit ngayon. Dito ako sa labas ng bahay, sa may dirty kitchen ko kasi sobrang init doon sa loob ng bahay ko. So dito ako. Kumain naman na ako, nagluto ako ng umaga pagkagising ko, nagluto ako ng kanin, tapos naglagay ako ng itlog, nagkopi ay nagatas ako. Nanghihina yung katawan ko, pero yung ulo ko medyo kumalma na yung sakit niya. And pagkatapos sakit ng ulo ko, so yun, ito na naman. Sama ng pakiramdam ko, tapos nahihilo ako. Hindi ko alam kung high blood ako, pero alam ko hindi naman ako high blood eh. Normal naman yung dugo ko mga pangit, malapit na maging abnormal yung dugo ko sa jowa ko. So yun, sobrang sama ng pakiramdam ko. And nagchat pa nga sa akin si Edgar kung nasaan ako. Sabi ko kay Edgar, sabi ko, B, dito ako sa bahay ko, ako masama talaga pakiramdam ko kako. So pangalawang araw na ako hindi nakalabas ng bahay ngayon. Dalawang araw na ako hindi nakapunta kay James. Talagang sama ng pakiramdam ko, grabe mga kapangit. Hindi ko lang ba't ganito. Ang hirap talaga mag-isa sa bahay, no, yung wala kang kasamang partner dito sa loob ng bahay. So ganun siguro talaga pagka walang partner, wala kang kasama sa bahay, walang partner. May partner tayo pero malayo lang. And so mga kapangit, kaya na sa labas na sa loob ako, lumabas na naman ako dito, sobrang init doon. Hindi man ako tumagal sa loob. Pero kahapon mga kapangit, buong isang araw andyan ako nakahiga sa may sala ko. Nakahiga ako dyan, buong maghapon ako nakahiga. Kasi wala akong gana kumain. Siguro kumain ako, gabi na ako kumain. Hinatiran ako ng pagkain dito ng kapatid ko, ay ng pamangkin ko sa bahay. Nagluto sila kasi hindi ko kaya magluto. And sabi ko, hatiran nila ako ng pagkain dito. Hinatiran nila ako ng pagkain. Talagang hindi ko kaya hanggang ngayon. Mahina pa katawan ko. Siguro mga kapangit, sa buong maghapon nito, pangalawang araw na kasi ito mga kapangit, ng oras dito is alauna na ng hapon. Pag maghapon hanggang alas 5 ganito pa rin yung pakiramdam ko. Baka magpa-check up na siguro ako. Grabe, sobrang nanghihina ako. Wala akong lakas. Kahit nga itulak ko yung motor, kahit itulak ko yung motor ko, hindi ko kaya itulak eh. Yun, hindi pa ako nakapagwalis sa buong palimot ng bahay ko, pero nagsaing ako kanina, nagluto ako. Hugas na ako ng plato mga pangit, and talagang grabe, nanghihina talaga ako. First time nangyari sa akin to yung ganito. Dati naman pag may mga sakit, pag may nararamdaman ako mga pangit, kaya ko naman. Kaya ko yan yung katawan ko, pero ngayon siguro na-over yata ako. Sobrang nanghihina ako mga kapangit. Dalawang araw na akong ganito mga kapangit. May stock video naman ako kasi nakarang araw nag-vlog ako dun sa bahay, so hindi ko pa na-upload. Sana maging okay na ako mga kapangit. Sobrang hina talaga ng katawan ko, grabe. Tsaka pagka mga kapangit, pag wala akong nararamdaman, basta pag wala akong nararamdaman sa katawan ko, pag okay yung pakiramdam ko, hindi mo ako dito matagpuan sa bahay kung saan ako pupunta. Sa bukid, doon sa pinsan ko, sa kila James. Tsaka madalas mga kapangit, without cam, na walang camera, magkasama kami ni Queen Bee. Kahit walang vlog, magkakasama kami ngayon. Hindi ako nakapunta sa kanila at hindi ko talaga kaya. Sama ng pakiramdam ko, pangalawang araw na to. Start lang to mga pangit, yung last na vlog ko na in-upload na nagmukbang kami ng pakuan. Yun, pag-uwi ko sa bahay, medyo masama na yung pakiramdam ko, pero hindi ko naman ininda kasi sabi ko kalakula lang yun. Tapos yung pagkagabi, sobrang sakit ng ulo ko, tapos kinabukasan magdamag ganun. Tapos ngayon medyo kumalma naman na siya, pero grabe, hinang-hina talaga ako.
Gusto ko nga iligo eh. Baka sakali sabi ko, baka sakali mamanmanan ako. So yun mga kapangit, mas gusto kong magtambay dito sa sa labas, dito sa may kubo-kubo ko dito sa may dirty kitchen na ginawa ng pamangkin ko. Mas gusto ko dito magtambay kaysa doon sa loob. Kasi pag nasa loob ng bahay ako, grabe parang lalala yung sakit ko. Kaya mas gusto ko dito na yun, may unan pa nga ako dito ito. Nagdala ko ng unan. Yan. So, pakiramdam ko, grabe. Iba talaga, gato talaga mga kapangit yung yung tawag niyan. Pagka may naramdaman ako, ganito talaga yung yung mata ko, para alam mo yung walang tulog, lubog, ganun. Napungay. Pangalawang beses pa lang ako kumain, dalawang beses pa lang ako kumain mga kapangit sa 2 araw. Kagabi, saka ngayong umaga. Pinilit, hindi ko talaga kayang kumain mga kapangit, pero siyempre pagka hindi ko tulungan yung sarili ko, hindi ako basta-basta lalakas, hindi ako basta-basta gagaling. Kaya yun, pagkagising ko kayo ng umaga, nagsaing ako, naglaga ng itlog, tapos ulam ko sardinas, may kalamansi para magkalasa, kasi parang gusto ko ng maasim. Tapos nagatas ako, pero wala talaga. Alauna na, gayto pa rin ako siguro pag hanggang mamaya gayto pa rin, baka magpadala na ako sa ospital, siguro pa-check up ako. Sana maging okay pakiramdam. Grabe ang hirap ng mga kapangit, ang hirap na may sakit. Hindi ko alam kung anong sa katawan ko, na hina yung mga tuhod ko, na parang ang bigat ng ulo ko. Pero mga kapangit, masakit talaga ulo ko. Paano ba i-explain yung nagalain yung ginhawa? Hindi ko alam kung paano i-explain yung nagalain yung ginhawa, yung parang yung hininga ko. Hindi ko alam kumbaga sa iyong salitang nagalain ng ginhawa mga kapangit, parang sa salita namin yun, nagalain yung ginhawa, parang yung pakiramdam, yung hininga ko parang hindi maganda, ganun na yung ba? Basta ganun yung words, yung namin sa Bisaya na nagalain yung ginhawa. Ganun yung pakiramdam ko, kasi kapag nagalain ng ginhawa mga kapangit sa amin, hindi talaga maganda. Yun ang namin na sa salita namin na Bisaya. Sobrang hindi talaga maganda pakiramdam ko. Kanina pa ako mga kapangit gusto maligo, kaya na umaga pa, pero sabi ko baka lalong maglala yung hindi ko alam kung anong sakit meron to. Hindi ko alam kung anong merong sakit na meron sa akin, na mahina katawan ko. Ewan ko. Bigla lang naman mga kapangit, siguro sa dala ng panahon, kasi dito sa Palawan ngayon ang init dito, kasi kahit tanghali nagmumotor ako pagka uwi ako sa bahay, gabi lang dito. Sobrang sama ng pakiramdam ko mga kapangit. Yung last na upload ko mga kapangit, nung nagmukbang kami nila James ng pakwan, yun yung last na upload ko, na pag-uwi ko dito sa bahay hindi na maganda yung aking pakiramdam talaga. Tapos nun kahapon, sobrang sakit siguro ng ulo ko, hindi ko nakayanan. Ilang beses ako sumuka, sobrang sakit ng ulo ko. Pero ganun talaga ako mga kapangit, pag sumakit talaga ulo ko, sumusuka talaga ako. Kahit nung nandun pa ako sa Isabela, pag sinumpong ako ng sakit ng ulo ko, sumusuka talaga ako, na pag hindi ko nakayanan yung sakit ng ulo ko, sobra. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman ako, hindi ko alam kung may migraine ako, ba. Pero ganoon talaga ako mga kapatid, pag sumakit ulo ko, taga sumusuka talaga ako. Tapos pag sumakit yung ulo ko, gusto ko yung nakahiga lang ako. Ayaw ko nang may narinig akong ingay. Gusto ko yung yung tahimik lang. Tapos ayaw ko nang cellphone. Siguro din mga kapangit, baka din siguro dito sa sa kasi cellphone ko mga kapangit. Comment nga kayo mga kapangit kung ano bang maganda. Kasi nung una masakit ulo ko, tapos nung kumalma na yung sakit ng ulo ko, hina katawan ko.
Yung mga joints ko, grabe ang hina. Parang wala akong mga, pakiramdam ko, ang hina ng mga buto-buto ko. Tapos basta, ano, parang hindi ko, kahit magbuhat na ano, parang hindi ko kaya magbuhat. Sobrang sama ng aking pakiramdam talaga yun. So yun mga kapangit, ano, in-update ko lang kayo. In-update ko lang kayo sa, ano, sa, alright, sa kalusugan. Kalusugan. 'Di ba? Parang si ano nga mga kapatid, 'di ba si GR kahit na ganun kalagayan na, laban lang. Nagpapatawa pa siya, 'di ba? Parang hindi niya iniinda yung ano, hindi niya iniinda yung tawag niyan. Yung nangyari sa kanya na malala talaga. And sana tuloy-tuloy na yung pagaling niya na kahit papaano makapangit is nawala na yung ano, nawala na yung dugo sa ano sa ulo niya. And siyempre thank you kay God na ginabayan siya, na inaalala yan siya. Sana mga kapit tuloy-tuloy yung ano, tuloy-tuloy yung pagaling niya. And siyempre naman mga kapit, ako din. Sana maging malakas na ako ngayong hapon na to, ngayong buong maghapon, sana maging ano, maging okay na yung pakiramdam ko kasi mahirap din mga kapit magpa-hospital talaga. Lalo na pag wala kang pera na, akong hirap agad. Sobra. Ngayon lang to nangyari sa akin mga kapit dito sa Palawan. Ngayon lang ako nagkasakit, ngayon lang talaga. Sana maging okay na ako mamaya. At so yun mga kapangit ko, yun in-update ko lang kayo sa ano, in-update ko lang kayo sa kalagayan ko, and sana maging okay na tayo mamaya para tuloy-tuloy na ulit ang ano, tuloy-tuloy yung pag-upload natin. Bye mga kapangit, in-update ko lang kayo.